So yun mga ka-idol, no, welcome back po ulit sa ating channel. Bilitin Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ka-idol sa inyong walang sawang suporta sa akin. So ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga ka-idol, no. So ayan, ngayon lang po tayo nakarating mga ka-idol kasi hindi ko lang nasabi po sa inyo. Alam nyo naman po na walang pasukan, walang klase yung mga bata, so mahina yung pamamasada ng motorsiklo. So ayan, kinapos na rin po tayo sa mga kaidolo kasi pag namamasada tapos walang income, so yan, sa kinukulang na po talaga. So ayan, nagdesisyon po ako mga kaidol na magtrabaho po sa isang ng plantasyon ng sagingan sa banana. So yung pang-export na saging po. So ayan, may isa po tayong kaibigan na nagpapasok po sa atin. Nakapagtrabaho po tayo mga kaidol. So malaki po yung pasasalamat po sa kanya kasi kahit papano ay may income po ako. So nainganyo rin po ako mga kaidol kasi ang sabi po ng isang kaibigan na may mga benefits daw makukuha doon. May ano ba yung tinatawag nila na is at saka yung PhilHealth. So sana makakatulong din sa pag-aaral ng mga bata mga kaidol, no? Kasi ang sabi niya, yung anak niya yung nagamit daw yun yan, yung is sa pag-aaral ng kanyang anak. So ayan, nainggan niyo po tayo mga kaidol kasi mahina talaga yung pamamasada. So ayan, shout out na lang po sa inyong lahat mga kaidol. So itong video mga kaidol na nagawa ko mga kaidol, ngayon na po ito mga kaidol kasi nagpapasalamat po tayo kasi hindi na po tayo binalikan nung aswang na bumabalik-balik po dito sa atin. Simula talaga nung naglagay tayo ng mga pangontra sa kanila. So hindi na sila napaparamdam po dito mga kaidol. So ang isang bad news mga kaidol na kararating ko galing trabaho dahil may natanggap akong isinisin ni Efraim sa akin. So isang video po mga kaidol na hindi halos maano yung mukha. Ang sabi ni Efraim mga kaidol ay mag-ingat ka o mag-ingat tayo dahil parang isang banta na naman sa amin mga kaidol. So ayan yung iniisip ko, parang hindi kami tinantanan ng problema na ganun mga kaidol. Gustuhin man naming magbagong buhay, yung mga gamit ko mga kaidol, itinago ko na, isinisilid ko na sa karton para hindi ko na yung mga baril ko at saka yung mga kagamitan ko andun na sa karton, nakabalot na po yun. Pero bigla kong naano ngayon mga kaidol kasi nakita ko yung video na isinin sa akin ni Efraim. So ang sabi po doon, lahat daw ng vlogger ay kanilang babalikan. So ang nasa isip namin ni Efraim mga kaidol kasi akala namin wala na dito sila sa aming lugar. So yung mga pag-iisip ng mga kaidol ay mali pala. So may video po na isinin si Efraim sa akin. Sana panoorin niyo po mga kaidol mula umpisa hanggang dulo. So ayan, biglaan po yung mga kaidol. So yun ang may kaba naman po tayong naramdaman. So kung sa akin lang mga kaidol, hindi naman po talaga ako natatakot pag gano'n, no? Ang kinatatakot lang namin ni Efraim mga kaidol kasi nakahanda naman po kami, yung mga pamilya po namin. Kasi pinagbantaan po kami, o may taning siya, may limitasyon siya na kung hindi daw masusunod yung gusto niya na mangyari sa loob ng isang buwan, ay alam na niya yung mga location namin, pati trabaho namin alam daw niya. So hindi ka paniwala mga kaidol na ganun pala, may
mga tauhan surveillance pala na nakasubaybay sa amin, no. So akala namin wala na talaga, pero ayan, so yun ang sinasabi sa isang video. So yun ang pinagtaka ko ngayon mga kaidol, kasi siyempre naman po may mga anak po tayo, iniisip na rin po natin yung kaligtasan nila. Tapos gano'n naman, pinalagpas lang yung bagong taon, yan may problema na naman pong harapin. So napakadelikado na rin po mga kaidol sa sitwasyon namin. Pareho kami ni Efraim may trabaho kahit papano. So hindi imposibleng mangyari kung hindi namin alam kung anong mangyari mga kaidol sa aming patungo sa pagtrabahoan. So hindi man kami magkasama ni Efraim sa trabaho. So ang sabi po sa isang video na ginawa, isinisin kay Efraim na alam daw nila yung location kung saan kami nagtatrabaho, at pati na rin daw yung kahinaan namin ay alam daw nila. So hindi para lahat ng mga kaidol na ikasalamuha mo ng mga tao ay dapat mong mapagkatiwalaan. So may mga surveillance pala, may mga tauhan para sila na nakababa na dito sa patag para masubaybayan po kami. So yun ang namin ngayon mga kaidol, panibagong hakbang na naman po namin ito ni Efraim kung paano na naman namin ito malampasan ng ganitong sitwasyon. So sana mga kaidol, andyan pa rin po kayo, palaging nakasuporta sa amin hanggat sa abot ng aming makakaya ay lalaban kami pareho ni Efraim. So pareho kaming may mga trabaho, so yung gagawin na lang po namin mga kaidol, mag-iingat na lang po kami. So kailangan po talaga naming magtrabaho mga kaidol, no? Pero sa ngayon dalawa na yung pag-iisip namin, litong-litong na po yung pag-iisip namin mga kaidol, kasi sa sinasabi na sa video ay parang iba yung kapangyarihan o lakas ng tao na din. Tignan niyo po mga kaidol yung video na sinisend ni Efraim sa akin, tapos i-upload ko ito mga kaidol sa akin channel mismo para makita niyo po yung katotohanan. At sana po panoorin niyo po mga kaidol yung umpisa ng pagsasalita niya hanggang dulo, para kayo mismo ay makakakita o makakarinig sa lahat ng sinasabi po niya mga kaidol. Lahat ng vlogger na pumatay sa lahat ng mga kasamahan namin, iisa-isahin namin kayo. Lahat ng bahay ng mga vlogger, trabaho kung saan kayo nagtatrabaho, alam namin kung saan. Kaya kung ayaw yung madamay ang inyong mga pamilya, siguraduhin nyo, dala nyo ang mga bagay na gusto kong makuha sa loob lamang ng isang buwan.